Yo, what's up guys? Kamusta kayo dyan? Kamusta? Di bali, sa video na to at papakita ko lang kung paano ako kung paano ako maglinis ng drone and step by step. Tapos yung mga ginagawa ko lang sa aking drone. Siyempre, iba naman ang diskarte ng ibang droner kung paano paglinis nila. Itong video na to, ipapakita ko lang kung paano din ako maglinis ng drone. And then, bago ang lahat, intro, pasok! Itong ano na to, itong case na ito, case ito ng barrel ko, na airsoft gun ko. At pag binili mo ito, may kasamang foam. Ibali yung foam niya, mabilisan na pwede mo siyang mabilisan i-cut kasi may mga may mga guwit-guwit na eh. Itong aking itong pamunas na to, ito yung pamunas ng sa salamin. Alam mo yung mga pamunas sa salamin, iba ang tela niya eh. Kasi para sa akin maganda siyang maganda siyang pampunas sa mga lalo na sa body ng drone. Parang nakukuha niya lahat na dumi, pati yung salamin ng RC, nakukuha niya agad at nalilinisan niya talaga. Yung RC natin, tapos sa ating tatlong battery, pati battery lilinisan ko na din eh, kasi para safety din. Tapos ito yung kinat-cut ko lang sa case ko. And battery ko, sa mga tropa natin dyan na hindi alam kung ilang watts ang gagamitin ng battery, charger pala, sorry, charger, head ng charger para sa battery. Itong gamit ko ngayon is 30 watts lang, para recommended ng DJI. Tapos itong isa ko din 30 watts para sa itong gamit ko, ito para to sa hub, battery hub. Itong gamit kong isa. Ito yung isa naman gamit ko para sa ito. Saka bumili lang ako ng fast charger wire ng Babin para sa RC. Siguro 10 to 15 minutes okay na yung RC ko. Mabilis mag-charge. Okay, simulan na natin. Bali, bago pala lahat, pag naglilinis ako ng drone ko, chine-check ko muna yung propeller. Kung okay pa. Tinitingnan ko pa isa-isa eh. Kasi alam nyo naman guys, tandaan nyo, huwag nyong tipirin sa propeller ang drone nyo, kasi mura lang ang propeller kaysa sa drone. Once na din yung check and then pinalipad nyo, tapos nasa taas na, nasa ere, tapos nakaproblema bigla yung propeller, talagang iba ang direksyon ng drone, or pwedeng gumanyan pa. Diba? Kaya always check your propeller bago ka magpalipad. Ang pag-check ng propeller, tingnan nyo yung side. Kung okay pa. Tingnan yung side. Ramdamin nyo kung may bungi na. Yan, goods pa ito. Saka itong orange, tingnan nyo kung dikit pa. Yan, goods pa ito. Goods. Smooth lang parang nyo lang, dadaanan nyo lang. Walang pwersa. Goods pa. Pag may mga nararamdaman kayo parang bungi na, lubog na talaga, palitan nyo na, kasi okay lang naman yan. Bumili na lang ng bagong propeller kasi bumili ng bagong drone, diba? Ito pala yung drone ko, Mini 4 Pro. Ang drone natin, goods pa to. Goods pa.
goods. Yun, okay naman lahat. Check natin yung goma. Itong orange, check nyo din ha. Yung mga sa dulo ng dulo ng propeller. Pag na-check nyo na yung mga propeller, syempre pag goods na, safe na din yung paglipad ng ating drone, di ba? I-check nyo natin yung yung mga dito sa ilalim ng motor. Check nyo dito, check nyo. Bakit nyo i-check? Kasi di natin alam, baka may buhangin, something na matigas na pwede magpainit sa motor, or syempre kahit paano, ito ang ginagamit ko, kahit paano kumukontra na din yan kung meron buhangin man or sa motor. Ito ginagamit ko pang blower ko sa mga motor, dito sa loob. Binoblow ko lang dito para kahit paano may buhangin man, di matanggal or may alikabok, diba? Kahit dito sa gimbal, pero make sure na daan-daan lang, kasi syempre sensitive ang mga gimbal, sensitive yan. Lalo pag nyo lang, space nyo lang, ganyan. Low. Pati yung lens, i-blow nyo na yung lens para pag di naman pag napalipad natin tapos makikita mo, uy, may dumi pala ang lens. Syempre, natin yun, time consume natin yun, di ba? Linis. Pati yung sa mga joint ng mga ng kamay, binublow ko din yan kahit syempre kahit paano din sa alikabok din, binublow ko din yan para sa akin to, sa akin paglilinis to, depende yan sa kung anong gusto nyo. Inano ko lang para may kahit paano yung mga baguhan natin tropa na first time na naka-drone, tapos medyo maselan. Kahit ako maselan din talaga ako lalo na to kasi ininvest ko din to pati dito, kita nyo to, itong parang ano tawag dito, parang kung sa sasakyan ano tawag dito? Basta itong itim na to, tapos i-blow nyo na lang. Parang airflow niya, daluyin ng hangin niya sa loob. Kasi pag umiikot to, tinignan ko pag umiikot to, dadaanan niya syempre, dadaanan niya to. May hangin na sa ilalim, kaya pumapasok dito yung hangin. Kaya sa loob, nagsisirculate yung hangin, kaya nawawala yung init ng drone sa board, sa loob niya. Kaya nagsisirculate yung hangin dito sa loob. Kaya linis din tayo, hindi lang tayo puro gamit. Patapos ng pag-blow, ginagamitan ko siya ng brush. Make sure yung brush nyo yung brush ninyo smooth ito, hindi yung matigas tingnan nyo muna kung bibili kayo ng brush, dapat yung malambot lang ito para hindi naman maging stress yung side ng motor or kung ano man. Pwede na yung bumili ng maliit lang ito. Binili ko kasi malaki para isang brush lang, ganyan lang.
Saka kailangan talagang malambot ito, lalo kung dadaanan mo itong mga sensor para hindi siya magasgasan yung mga sensor. Yung drone, pwede mo din i-brush, pero make sure ha na dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Okay. For the drone, tapos na. And gagamitan ko na siya Gagamitan ko na siyang ganito. Kasi mas gusto ko talagang ito ang pamunas eh. Parang dikit na dikit yung tela niya dito sa drone. Sa body ng drone or sa ano man. Punas din yung propeller. Kasi ang selan mo naman, Hendrik, sa drone. Siyempre, mahal to. Kaya, kailangan din natin na alagaan talaga. Selan mo naman. Hindi lang yan sa magiging maselan. Sa pag-aalaga din yan. Diba? Okay. Yung mga sensor, punasan. Kailangan palagi yan malinis eh. Sensor sa ilalim, punasan. Okay. Goods na. Tabi na natin. Block pa natin. Okay. Yan ang pag-ano ko. Medyo maselan na pati paglagay ng mga mga support maselan. Okay. Next natin na lilinisan is yung RC. Linisan natin yung RC. Blow muna tayo. Yung mga parts sa kung saan ako nagbo-blow. Pati yung likod, kita niyo itong likod niya. Ito, yan. May fan para sa init ng RC, binublow niya yung init ng RC. Iwas din para iwas overheat. Kaya syempre, may papasok, may palabas. Kaya kailangan natin linisan itong papasok para hindi siya masuffocate. At dire-diretso yung airflow. Then brush. Galawin niyo yung mga sa joystick para ilapag ko muna, madali lang. Para yung mga nasa singit-singit ay matanggal. Ito huwag niyong kakalimutan itong saksakan ng charger. Dapat i-blow nyo din ito para malinisin yung loob. Kaya lang, di ko na yung sa SD card, di ko na tinatanggal eh. Sa SD card eh. Ay, di ko pa naupunasan. Okay, goods.
Next tayo. Battery tayo. Next, battery. Goods. RC down. Alam niyo ba guys, sa battery, may nililinisan talaga ako dyan. Alam niyo yung itong ano na to, yung mga butas-butas na yan, para sa mga pin. Kaya ginabrush ko talaga yan brush ko para hindi mag-error. Kahit alam niyo ba, kahit isang pin lang dyan mag-error, babagsak ang drone nyo. Kaya kailangan wala siyang dumi para dire-diretso yung kuryente. Para sa akin. Para sa akin. Yan ang nililinisan ko. Para yun nga, iwas din na mag fly away. Siyempre. Iwas fly away. Sa battery, for me, ito lang naman importante na nililinisan itong mga pin na to. Battery. Nakakatakot, lalo na pag papalayo ka ng kung papalayo mo yung drone mo. Lahat naman tayo na nakasanayan natin, pinapalayo yung drone natin pinapaabot natin ng mga 500 to 1 kilometer na kalayo sa atin. Kaya make sure na bago mo palayuin yung drone mo, safe yung drone mo. And alam mo, dapat yung kung in case man na may problema, dapat isip agad kung anong gagawin mo. Punas. Okay. And yun lang sa battery. Three down. Mga battery ko may mga may mga number para alam ko yung mga pasunod-sunod na gagawin. Ay nga pala, may nakalimutan ako sa drone. Di ko naman siya kasi araw-araw na or every time na ginagawa pag naglilinis ako ng drone. Kunin ko ulit yung drone ko. Buksan natin ulit. At kahit din na natin buksan, goods naman, kita naman. Dapat always, hindi naman always, dapat chine-check mo yung tornilyo ng propeller mo pala. Hindi ko na nalasingit kanina Check mo yung tornilyo kung maluwag, yung mga tornilyo na yan. Check mo kung maluwag kasi importante din yan. Pag nagpalipad ka, hindi mo alam maluwag pala yung tornilyo, nasa ere, naka-hover, biglang matanggal ang propeller niyan, fly away yan. Ito pala yung ito pala yung ko lang palagi kong dala. Yan ang palagi kong dala in case man na badly needed na, kaya palitan yung propeller. Sana ba yun ko ginagamit dito? Oops. Bata yun ito. Yan lang yan. Lagi ko lang siyang dala Tapos check nyo yung basta check nyo na lang. Wait lang kailangan kong hawakan Okay, dapat wag nyo naman persa ito lang todong persa, yung kita mo lang na or maramdaman mo lang na mahigpit na, okay na yun, goods na yun. Huwag
mo na, no need na yung pepersign mo talaga. Yan. Okay. 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 Tapos, bibigyan ko kayo ng tips. For me, tips na para lang yung tips na ibibigay ko sa inyo sa pag papalit kayo ng propeller, lagyan nyo ng thread lock. Blue thread lock. Pag papalit kayo ng propeller, yung tornilyo niyan lagyan mo ng blue thread lock. Kasi kahit syempre may vibrate yan eh. Umiikot yan yung motor. Kahit na stable yung lipad, may vibrate pa rin yan. Yung tornilyo sa katagalan yan, luluwag yan. Kahit na pinalipad mo tapos naigpitan mo na walang thread lock, luluwag yan. Basta, ito papakita ko sa inyo kung ano yung thread lock. Wait lang guys. Ito yung thread lock. Ito yung thread lock na ayan. Ito yung blue na ginagamit ko sa drone. Yan. Check. Ano ko lang basa nyo ba? Check lang. Paano ko lang showcase. Okay na yan. Ito. Hindi ko alam kung ano eh. Hindi nababasa. Basta ito. Hindi nababasa ng camera. Yan. Hindi ko alam kung okay na. Yan. Tapos meron din siyang red. Kaya lang ang red, nakakatakot na din kasi ang red. Kasi matigas na yan tanggalin talaga eh. Malambot lang yung tornilyo ng drone. Baka mag-loose. Loose. Baka mag-loose yung tornilyo. Tapos problema pa talaga yan. Kaya dahan-dahan lang. Masarap na dahan-dahan lang. Anyway, ito goods na yung drone natin. Goods na. Tapos sa ngayon kasi di pa ako nakagawa pa ng vlog na kung paano, kasi plano ko talaga gumawa ng vlog ng how to make waypoint para sa mga tropa din natin na nagtatanong, sa mga tropa natin na bago sa drone. Yun, gagawa sana tayo noon para sa may mga drone na may waypoint like Air 3, sa alam ko Air 3, tapos Mini 4 Pro. Hindi ko alam sa 3 Pro, tapos Mavic siguro meron. Yan lang kasi ang alam ko eh. Low lang kasi ako eh. Hindi ko alam eh. Sa 4 lang ang nalaman ko, tapos sa 3. Yun lang kasi yung nire-review ko eh. Yung pinag-aaralan ko. Pero may plan ako Mavic 3 Pro. May plan ako bumili niyan soon siguro for the next para sa mga event ng, siyempre kailangan mo din mag-upgrade para sa mga big event like Peña Francia dito sa Bicol. Yan ang pinaka gusto kong i-coverage, yung Peña Francia. Fiesta dito sa Bicol yan. Yan ang pinaka gusto kong i-coverage talaga. Kaya siguro soon kuha tayo ng Mavic 3 Pro. For now nagagandahan pa naman ako sa Mini 4 Pro, sa mga performance ng Mini 4 Pro. Nag-update pala siya nung December, yung Mini 4 Pro. Meron na siyang active track na auto, na solo na talaga. Dati di ba, gagalawin mo yung kung saan siya side. Kung saan mo papapuntahin yung drone, gagalawin mo siya. Tapos ngayon may auto active track na kahit maglakad ka, siya na mismo kung saan pepesto. Isipin mo na lang maglalakad na lang. Pero
Hindi ko pa natatry eh. Hindi ko pa siya natatry. Siguro soon. Wala kasi ditong open area eh. Mga open area dito may mga wire eh. Kaya di ko pa natatry yung active track na 360. Anyway, at kita-kits tayo sa susunod na vlog ko. And kaya kung anong gusto niyo gawin, anong gusto niyo i-vlog natin about sa drone. I'm not a professional. Hindi ako professional. And mga sinasabi ko sa inyo, sinishare ko sa inyo yung mga natutunan ko lang. Hindi ako professional. Gusto ko lang, kasi may mga tropa ako eh. Mga tropa din ako na may nagko-comment sa akin, may nag-PM sa akin, boss, ano ito boss, paano ito boss, paano ito. Sige po, willing to turuan ko kayo yung mga alam ko. Gusto ko turuan ko kayo. Pero I'm not a professional, ha? I'm not a professional, ha? Anyway, maraming salamat sa mga tropa natin dyan, mga nanonood. Maraming salamat sa mga tropa natin na nanood. And share nyo naman natin live ba? Ay sorry, di pa pala ito live. Sanay kasi ako nung sa streamer. One time kasi last kasi streamer ako. And sanay ako sa live. Kaya ngayon nag-shift ako sa vlogging. And kasi pro games nun eh. Pro games. Ngayon vlog naman ako. Kwento na ako. Live streamer ako noon. Tapos may mga naranasan din ako, mga toxic na player, toxic na nagko-comment. Pero goods lang. And dito na tayo sa vlogging. Maraming salamat guys and peace out.